Sa pagmapagpalang araw ng ating pong panambahan sa inyo mga minamahal na kapatid sa inyo pong mga tahanan. Sa araw po na ito, hayan niyo po na ako po ay batiin po kayo ng Happy Lord's Day. At kayo po ay akin din pong yaya na sabihin sa inyo pong mga katabi ng Happy Lord's Day at mahal kita sa Panginoon. Amen. Sa araw po na ito ay ating pong papakinggan ang ating pong mensahe na ito'y mababasa sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 1 to 11 at ito'y po'y babasahin para sa atin ni Sister Shati. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Amen. Ayon nga po sa binasa ni Sister Shati sa Matthew, ay ating pong bibigyan ng pamagat ang ating pong mensahe na ating maririnig ay ang 3 paraan ng pag-atake ni Satanas. At sa ating pong buhay, wag na wag po dapat nating makakalimutan ang mga 2 bagay na mahalaga. Yun po ay ang nakikita at ang hindi nakikita ng ating mga mata. Una doon, yung nakikita ng ating pisikal na mata ay ito po yung mga bagay kung saan ay nakikita sa pamamagitan ng tao, bagay, hayop o anumang mga bagay na ito ay nakikita ng ating mga pisikal na mata. Pero ang pinakamas mahalaga na dapat po nating pagtunan ay yung mga bagay na di nakikita na kung saan ay tawagin mga spiritual na bagay. Ito ay ang hangin, ang ating pag-isip, damdamin o pagmamahal. At Diyos, si Satanas, mga masasamang espiritu, ang langit, ang impyerno. Kaya mga kapatid, ito po ay wag na wag natin kalilimutan kung ano po yung 2 bagay na kung saan ito pinakamahalaga sa ating malaman. At alam niyo po mga kapatid, ayon po sa ating pong binasa sa Matthew chapter 4, malalaman natin dito kung ano po yung mga pakana o atake ni Satanas sa ating buhay. Sapagkat, lagi po na lamang po nararanasan natin kung ano po yung mga atake ni Satanas. At isa na roon ay yung mga bagay na hindi po natin alam kung ano ang gawa ni Satanas, ito po ay ating pong dapat malaman. Kasi, kung hindi po natin alam kung ano po ang gawa ni Satanas sa ating buhay, ibig sabihin, hindi rin po natin kayang ipaliwanag sa mga tao kung ano ang kanilang espiritu na problema. At lalong-lalo na kung hindi natin alam na kung ano ang mga gawa ni Satanas pag-atake sa ating buhay, ay hindi rin natin magawang maibahagi ang gospel sa mga tao. Amin po ba mga kapatid? Dahil ang dahilan kung bakit po ang gawa ni Satanas sa tao na kailangan natin pong may bahagi ang gospel na ito mabuting balita para sa lahat ng tao ay ang gawa ni Satanas sa tao ay ginawa niyang hiwalay sa Diyos. Amen? At higit sa lahat, ang mga gawa ni Satanas na dapat nating malaman ay kaya nangyari na nahiwalay ang tao sa Diyos dahil si Satanas ay tinukso niya ang tao na gumawa ng kasalanan. Kaya naman, lahat po na nangyayari sa ating buhay
kayamanan natin ang tinatawag na original na kasalanan. Kaya dumating sa ating buhay yung tinatawag na kapalaran, na kung saan masasabi natin ito ay spiritual na problema. Spiritual na problema kasi ang may gawa nito, hindi tao. Kaya huwag tayong tumingin sa tao o sa kapaligiran, kundi lahat ng mga problemang na dumarating sa ating buhay, isip, sa ating paligid ay walang iba kundi kagagawa ni Satanas o ng Diablo. Kaya napakalaga natin malaman kung ano po yung spiritual na problema na walang ibang may gawa kundi si Satanas. At malay nating malaman o marinig mga kapatid na sa ibang mga simbahan at mga pastors ay sinasabi nila na wag ibanggit ang mga gawa ng Diablo. Kasi kung nababanggit ang pangalan ng Diablo, lalo siyang nagpupursigido na gumagawa sa buhay mo. Kaya naman, ano po ang mga payo ng mga pastor sa simbahan? Wag na ipahintulot na banggitin man lang kung ano ang gawa ni Satanas upang ang mga tao ay hindi matakot, pag-alala o mangamba. Nang sa ganoy, hindi po si Satanas makakilos sa kanila kung ano po yung mga dumarating na problema sa kanila. Mali po yun mga kapatid. Kung hindi po natin alam kung ano ang mga gawa ni Satanas, di kailangan po ng simbahan ang magandang balita kung saan ay ang gospel. Kung ang mga pastor ay sinasabi na heresy ang magbahagi ng tungkol sa mga gawa ni Satanas, ibig sabihin hindi sa totoong pastor. Dahil ang totoong simbahan at ang pastor, hindi po niya isisikreto kung ano po ang tunay na espiritu na problema, na kung saan ito ay mga gawa ng Diablo. Mga kapatid, huwag po tayo magpapaninlang sa anumang gawa ng Diablo. Amen? Kailangan natin ipaalam kung ano ang gawa ni Satanas upang mayroon tayo pong kaliwanagan sa ating isip na talagang ang gospel sa lahat ng mga tao na kung saan hawak ni Satanas. Kaya sila may espiritu na problema na tanging ang solusyon o kasagutan sa kanilang mga problema ay walang iba kundi ang gospel, na siya ang mabuting balita sa lahat ng ating pong buhay. Amen po bang mga kapatid? Bakit po? Kasi ang layunin ni Satanas sa ating buhay mga kapatid, una na doon ay huwag kang makinig ng gospel. Bakit? Dahil kapag nakapakinig ka ng gospel, ay makakatanggap ka ng kasagutan. Kaya naman anong gawa ni Satanas upang di ka makakapakinig ng gospel? Ang gagawin ni Satanas ay pag time ng worship o oras ng panambahan, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng mabuting balita, na kung ito na ay oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Gagamitin niya ang mga anak mo na mangulit, inisin ka, nang sa gano'y hindi ka makapag-concentrate. O kaya ay tatamarin ka na pumunta na magsimba. Yun po yung paraan. O kaya ay ikaw habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, sermon ni pastor, naantok ka, natutulog ka, naiihi ka, o nauuhaw ka. Kapag time ng awitan, ng panalangin, o ng sharing, ikaw ay maliksi, buhay, malakas. Pero kapag time ng worship, pakikinig ng salita ng Diyos, tinatamad ka, ang daming mga trabaho na kailangan mong gawin, nabibisi ka, naantok ka. Bakit? Kasi ang layunin ni Satanas upang hindi mo mapakinggan ang kasagutan ng spiritual problema, kundi ang gospel ay ganyan na ganyan. Aantukin ka sa worship, tatamarin ka magsimba, magiging busy ka sa trabaho, nang sa ganoy ay hindi ka makapagsimba. Yan po yung mga bagay. Pangalawa, ang layunin ni Satanas upang po tayo po ay hindi po makapakinig ng salita ng Diyos. Anong mangyayari? Bibigyan niya po tayo ng mga sakit, karamdaman, aksidente. Nang sa ganoy, hindi natin maranasan na ang gospel ay tunay na kasiyahan sa ating buhay. Yan po yung pangalawa na layunin ni Satanas. Kaya huwag kang magtaka na kapag ikaw po ay gustong-gusto mo na makinig ng salita ng Diyos, masama yung pakiramdam mo. Imbis na makinig ka na ng salita ng Diyos, hindi na. Bakit? Kasi masamang pakiramdam mo. Yan ay aksidente, nag-away kayo ng asawa mo, dahil sa nag-away kayo ng asawa mo, ayan na, ayaw mo nang pumunta ng simbahan.
Satanas upang hindi mo maranasan ang kasiyahan na mayroong ka sa gospel. At ang pangatlo na layunin ni Satanas ay yung hindi ka gamitin para ibahagi ang gospel sa mga tao. Kaya naman ano ang nangyayari? Ang nangyayari para hindi mo magamit ang gospel na ibahagi sa tao ay bibigyan ka ni Satanas ng mga pakana. Anong mga pakana? Ayan, yung mga kapitbahay mo, gagamitin ni Satan para sila yung uminis sa'yo, mangasal sa'yo. Kaya yan ang mga member natin ngayon na hindi sila makapagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang dahilan ay kapag nagbahagi sila sa kanilang kapitbahay, hindi sila makikinig. Bakit? Mayroon silang hindi nakapag-intindihan o nakapag-unawaan, kaya sila ay nagkaroon ng away, gulo. Ganun din sa pamilya, sa asawa mo, sa anak, sila ay hindi mo maibahagi ang gospel. Bakit? Nahiya ka! Nahiya ka na ibahagi mo ang gospel mo kasi feeling mo, hindi ka karapat-dapat na magbahagi ng gospel kasi tinitignan mo yung sarili mo, hindi ka na naging magandang modelo sa kanila. Huwag po nating bibigyan ng panahon o pagkakaroon ng diablo na malinlang tayo o madisig tayo ni Satan. Bakit? Kasi yan yung mga paraan upang hindi po tayo maging instrumento na may bahagi ang magandang balita. Kaya naman po mga kapatid, ayon po sa sinabi sa Revelation o Pahayag, chapter 12, verse 1 to 9, na sinabi doon, ibinagsag ng Diyos ang diablo sa kanyang pagiging arogante sapagkat nais niya na maging Diyos. Kaya naman, siya ngayon ay ang diablo gumagawa na ihinto o i-block o hadlangan ang nais o gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano po ba ang nais o layunin? Gusto o kalooban ng Diyos sa buhay natin habang tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo mga kapatid na ang layunin ay mamuhay na palagi nating panghawakan ng gospel. Paano? Kung palagi nating naririnig ang magandang balita, ano mangyayari? Yung buhay natin magiging isang matibit matatag na Kristiyano. Ngunit ayaw ni Satanas na tayo ay makinig. Pangalawa, gusto ng Diyos na nais na tayo ay mamuhay ng kasiyahan sa gospel, pero nais ni Satanas na tayo po ay hadlangan. Kaya binibigyan tayo ng mga problema o kahirapan. At pangatlo, nais ng Diyos na gamitin tayo bilang isang saksi. Pero ang nais ni Satanas ay hadlangan ang ating buhay, hindi tayo maging saksi para hindi maibahagi ang magandang balita. Kaya naman po sa araw na ito mga kapatid, ang mensahe na dapat po nating pagkakatandaan sa ating buhay ay kung malaman ang tatlong paraan ng pag-atake ni Satanas sa atin. Gaya ng tatlong bagay na pag-atake niya kay Jesus Christ nung siya po ay nag-ayunan ng 40 araw at 40 gabi. At doon natin makikita o malalaman kung paano napagtagumpayan ni Jesus Christ ang pag-atake ni Satanas sa kanya. Una na doon mga kapatid na dapat nating pagtuunan ay mga espiritual na bagay. Dahil si Jesus Christ hindi siya tumutok sa physical lamang na bagay, kundi ang pinakatuon ni Jesus Christ sa kanyang buhay, kaya niya natalo o hindi siya natukso ni Satanas ay ang mga espiritual na bagay. Ang mga bagay na hindi nakikita. Ano yung una? Ang una ay yung nasa Genesis chapter 3 na tinatawag na sa self-centeredness o ang sentro ng sarili. Ano po ba yung sentro ng ating sarili? Na ito po yung inaatake sa atin ni Satanas. Ginagamit ni Satanas para tayo mahulog sa kanyang bitag o patibong. Una na doon ay ang ating sarili. Na ginagawa ni Satanas, imbis na ang Diyos ang sentro ng ating buhay, pinapalit ni Satanas. Sa ano? Pinapalit ni Satanas sa atin ang sentro ng ating buhay ay ako, ang sarili ko. Kaya naman, pinaprioridad natin ang mga bagay sa mundong ito ay ang ating sarili una. Amen? Halimbawa na lamang po mga kapatid. May halimbawa po dito, Sister Shari at si Pastor Lee. Si Sister Shari, katulong po ni Pastor Lee sa bahay nila. At si Pastor Lee, siya po ay kanyang amo sa bahay nila, Pastor Lee.
Ano po kung si Sister Chari ay may dumating sa kanya na isang maniningil? Halimbawa, ito po ay bill ng Meralco, kuryente. At sumunod ay bill ng tubig, nawasa. At sumunod na naman ay yung wala silang pera. Na kung saan ay Sister Chari, nag-aalala siya. Tapos sumunod pa yung due date ng pagbayad ng kanilang bahay doon sa Kingsville. Tapos dumating yung mga babayaran na ito. Sister Chari, ano ang kanyang reaksyon? Siya po ba ay mag-aalala? Mag-iisip ng kung paano siya maghanap ng pera para pangbayad at pang down o pangbayad sa kanilang babayaran sa bahay nila, kuryente, tubig at rental ng kanilang bahay ni Pastor Lee? Hindi, wrong po yun, mali po yun. Dahil ang totoo na mamumroblema, mag-iisip kung paano gagawa ng paraan para maghanap ng pera pangbayad ng kuryente, tubig at ng rental na bahay nila Pastor Lee, ay walang iba kundi si Pastor Lee, hindi Sister Chari. Bakit? Kasi ang may-ari o ang amo ni Sister Chari ay si Pastor Lee. Hindi dapat mamroblema Sister Chari. Bakit? Kasi siya ay katulong. Ibig sabihin, hindi siya ang may-ari ng bahay. Hindi siya ang mag-iisip ng problema o gagawa ng paraan, kundi ang mag-iisip ng problema o ng paraan para masolusyonan ang babayaran sa kanilang bahay ay walang iba kundi si Pastor Lee. Amen? Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Nung si Adan at si Eva ay hindi pa sila nagkakasala, natutokso ng diablo, hindi pa dumating sa kanila yung sinasabing destiny o kahirapan, espiritu na problema. Ang tanong ko po, nung hindi pa po nila kinakain, yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, hindi pa sila nahiwalay sa Diyos, sila po ba ay may problema? Sabi ng mga membro, wala pa silang kasalanan, di pa nila naisip ang kasalanan. Kaya wala pa silang problema dahil kasama pa nila ang Diyos. Yun ang sagot nila. Pero, ang sagot, kahit man po si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos, ang problema ay nahiwalay sila sa Diyos at dumating sa kanila ang mga kahirapan, ay hindi natin masasabi na problema nila yun, yung nangyari. Kundi, problema ito ng Diyos kung paano binigyan ng paraan masolusyonan ang problema ni Adan at ni Eva. Di ba po mga kapatid? Nung si Adan at si Eva, nag-isip sila ng paraan para matakpan ang kanilang kahiyan o kahubaran, kaya gumawa sila ng damit na dahon ng igos, ay hindi naging kalutasan, totally na kalutasan, kundi ang tunay na kalutasan ng mga problema nila ay yung paraan ng Diyos. Amen? Anong paraan ng Diyos na naging tunay na kalutasan ng problema ni Adan at ni Eva ang kanilang kahubaran? Ang paraan ng Diyos ay kumuha siya ng tupa at binalatan niya yung tupa. At yung balat ng tupa sa ginawa ng Diyos ay yun yung ginawa niyang paraan para malutas ang problema ni Adan at ni Eva na sila'y walang damit. Amen? Kaya mga kapatid, ano man yung mga problema na ito ay sa tingin natin ay walang solusyon o hindi natin kaya o pinagpipilitan nating hanapan ng solusyon, kaya tayo ay nagpupursige, nagsisikap, kaya nang nangyayari tayo ay nagugulan din na makatulog sa lahat ng iniisip nating problema. Kapatid, sabi po ng Diyos sa kanyang salita na ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Kanya at siya na po ang bahala. Ang problema mo kapatid ay hindi mo problema dahil ang problema mo ay gawa ni Satanas na walang ibang makakasolusyon yan kundi ay ang Diyos. Kaya anuman yung pinagdadaanan mong problema, magtiwala ka sa Diyos. Amen? At ang Diyos ang gagawa ng paraan. At kapag ang Diyos ay gumawa ng paraan, totally, lahat dyan ay wala na, matatapos. Amen? Mga kapatid, sino ba ang master ng buhay mo? Amen? Kung ang master ng buhay mo ay ang sarili mo, sigurado,
ang maiisip mo ay palaging pag-alala, ang laging pumapasok sa puso mo ay puro galit, pangamba, kung ang master ay ang sarili mo. Pero kung ang master mo ay ang Panginoong Jesucristo, lahat ng problema ay magiging ito'y paraan upang makita mo ang pagpapala o plano, lalong-lalo na ang kabutihan ng Diyos ay maranasan mo. Amen? Alam niyo po, si Satanas po, napakatalino. Alam niya kung ano yung kahinaan mo. Kung ano yung kahinaan mo, yun yung ginagamit ni Satanas. Ano ba yung mga kahinaan natin? Ang mga kahinaan natin bilang tao ay yung tawag dito, araw-araw na pangangailangan natin. Araw-araw na kung saan yun yung pinakamahalaga sa atin. Isa na doon ay ang pinakamahalaga na mayroon tayo na dapat sa ating buhay araw-araw ay pagkain. At yan ang ginamit ni Satanas. Una, para tuksuhin si Satanas nang sa ganun mahulog sa pagkakasala ang Panginoong Jesucristo. At sa pagkain, ang daming mga tao na nagpapakamatay o pumapatay. Amen? Bakit? Kasi ang pagkain, physical, binubuhay. Pero, ang pinakaigit na mahalaga na ating malaman ay, ang pagkain ay secondary lamang. Pero ang first priority na dapat nating pahalagan ay spiritual food. Which is, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong matukso sa anumang mga pagkain na ito pala bitag. Patibong ni Satanas para mapahamak ang iyong kaluluwa. Yes, kailangan natin ng pagkain. Dahil kung hindi tayo kakain, paano mabubuhay ang ating katawan? Pero kapag ubaya natin kay Satanas ang ating kaluluwa at pinaridad natin ng physical na pagkain, ano mangyayari? Yes, malusog, malakas nga tayo, physical, pero ang atin namang pananampalataya, spiritual, punong-puno ng alala, takot, pangamba. Ibig sabihin nun, yung kaluluwa at espiritu natin na walang pananampalataya dahil sa salita ng Diyos ang nagpapalakas ng ating pananampalataya, spiritual, ano mangyayari? Tayo'y mahulog sa patibong at ang patibong ni Satanas ay kapahamakan. Ano yun? Pupunta ng impyerno. Kaya, huwag po tayo lamang maging tutok sa pagkain, kundi lalong higit na dapat tayong magka-interest, magkahalaga sa espiritual na pagkain, kundi ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Ganon din sa kasuotan. Ito yung necessary o pinakakailangan ng mga tao ay ang kasuotan. Kasi kung walang kasuotan, tayo nakakahiya. Amen? Pero huwag tayo mahulog sa tukso, bitag ni Satanas sa pamamagitan ng kasuotan. At higit sa lahat, tulog o kayo pahinga, katamaran. Amen? Huwag tayo mahulog doon. Dahil ang lahat ng iyan ay patibong ni Satanas. Kaya naman po sinabi doon sa Matthew chapter 4 verse 3 na tinukso ni Satanas ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang kahinaang pisikal. Ano yung kahinaang pisikal? Sapagkat alam ni Satanas na siya hindi kumain ng 40 days and 40 nights. Kaya naman, bilang isang tao na may pisikal na katawan, naramdaman ni Jesus Christ na gutom siya. Gutom siya. Nangihina siya pisikal. Pero, ang makita natin dito, bakit si Jesus Christ ay hindi po siya natukso kay Satanas na ayon sa patibong ni Satanas kay Jesus, kasi si Jesus ayon sa kanya malakas ang kanyang espiritu. Bakit? Dahil si Jesus Christ ang kanyang pinagtunan at pinahalagan sa buhay niya, hindi yung physical niya lamang, kundi mas lalong higit na pinahalagan at interesado ay ang salita ng Diyos, ang kanyang espiritual na katayuan. Mga kapatid, patatagin, palakasin natin ang ating espiritual na katayuan kung saan ay ito yung pananampalataya natin papaano sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita, ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, lais lagi ni Satanas na ibigay sa atin o tuksoin tayo o ihulog sa patibong niya. Gamitin natin yung ating mga personal way, humanism way. Kaya marami mga tao na nagpipilit, nagpupursige na lutasin ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng kanilang talino, lakas o kapangyarihan. Pero ano po ang magiging kalabasan? Yes, temporary solve. Temporary lamang na nalutas. Pero ano mangyayari? Mayroon na namang kaso
kasunod na problema. Akala mo, lutas na, pero hindi lutas, kundi mayroon na namang darating. Bakit? Kasi yan ay patibong ni Satanas. Kaya, ang gumagamit ng personal way, gaya na lamang ng pagka may problema ka sa pera, mangutang ka, akala mo lutas na yung problema mo, pero yung utang mo, nag-anak pala o nadagdagan pala. Bakit? Kasi 5-6. Amen? Ang ibig sabihin ng 5-6, kapag hindi mo nahulugan, ay papatong ng kung ano yung hiniram mo. Kaya, hindi lutas, temporaryo, pero ang dulo na pala nito, resulta pala dito, lalo kang babaunin. Ganon si Satan. Akala mo, yung patibong ni Satan, akala mo yung mga inaalok ni Satan sa atin ay maganda, mabuti para sa atin, lutas para sa atin, pero ang huli pala dito o ang likod pala dito ay lalo kanya palang ilulugmok. Dahil yan ay tinatawag na patibong ni Satanas. Huwag mong gamitin ang personal way mo. Kundi kapag may problema ka, mag-pray ka. Hanapin mo kung ano yung mabuti at magandang plano ng Diyos sa problema mo na yung pinagdadaanan at anong mangyayari? Malulutas forever ang problema mo, mga kapatid. Ang prioridad na dapat po ay ang Diyos. Dapat inuuna natin ang Diyos. Dahil ang Diyos natin ay siya ang sentro ng ating buhay. Pero anong ginawa ni Satanas? Ginawa ni Satanas, pinalitan niya po kung ano yung sentro ng ating buhay. Kaya anong nangyari? Mas pinaprioridad natin ay yung mga physical pleasure o mga makamundo nating kasiyahan. Hindi yung mga makalangit o mga gawain para sa Panginoong Diyos. Kaya anong nangyayari? Imbes na pagsisimba ang inuuna ng mga tao ngayon, anong inuuna? Trabaho. Bakit? Kasi pinapapasok ni Satanas sa ating isip na kapag hindi tayo nagtrabaho, kapag hindi tayo naghanap ng pera o pagkain, ano mangyayari sa atin? May umaasa sa ating mga anak, pamilya, at tayo yung inasa nila. Ano ang magagawa natin para sa kanila? Yan ang ayan yung pinapapasok ni Satanas sa ating isip, sa ating puso, na pahalagan mas lalo natin ang mga physical na bagay kaysa sa mga spiritual na bagay. Kaya anong ginawa niya? Pinapalit niya ang sentro sa ating puso. Na imbis ang Diyos ang sentro, naging ang sarili natin ang naging sentro. Kaya kapag may problema tayo, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Gumagawa tayo agad ng ating mga personal way, sarili nating paraan. Kaya mga kapatid, wag na wag tayo mahulog sa tinatawag na patibong ni Satanas. Una ay ang ako, ang sentro. Amen? Kaya mga kapatid, makikita natin dito sa dalawang puso. Kung ang sentro ay ang sarili mo, ibig sabihin, dumitipindi ka sa lakas mo, sa sarili mo, sa kapangyarihan mo. Pero, ano po ang magiging resulta? Mauwi lamang po sa tinatawag na burden. Magkakaroon ka ng tinatawag na burden. Amen? At may tendency pa na ikaw po ay, pag di mo na kaya yung burden na dinadala mong problema, na tingin mo ay ikaw ang may sasagot nito, kapag hindi mo na kaya masolusyonan yung problema mo, mauwi sa tinatawag na pagpapakamatay. Bakit ang dami ng papakamatay? Kasi sinusulo, binubuhat nila ang kanilang problema. Hindi nila binibigay sa Diyos. Ayon sa Biblia, sa Matthew 11 verse 28, na kapag tayo po ay may mabigat na suliranin sa ating buhay, anong dapat natin gawin? Lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo at ating ibigay pagkatiwala sa Kanya. At ang Diyos na siyang sentro sa ating buhay, siya nang bahala. Bahala na maglulutas. Yan yung sinabi sa Matthew 6:33, na kapag inuna natin prioridad ang Diyos, ang pagsimba, ang mabuting balita, lahat ng wala tayo idaragdag na. Amen? Pero kapag naging huli ang Diyos at sinunod natin ang ating mga sarili, gumawa tayo ng personal way, yung ginagawa natin paraan at yung mga pinagpupursige natin na mga bagay ay mawawala pa sa atin. Amen? Trabaho ka ng trabaho, ang laki na ng ipon mo, akala mo ikaw na ay dito, hindi ka na makakaranas ng kahirapan dahil marami ka na nang naipon na pera, pero bandang huli, anong ginawa? Nagbigay si Satanas ng sakit sa iyo na cancer. Kaya lahat na nang naipon mo, galing sa iyong pagsisikap sa trabaho, nauwi lamang po sa pagpapagamot. Yun yung tinatawag na sumpa. Dahil sa
yun yung patibong ni Satanas. Kaya mga kapatid, kailangan ang mamuhay sa ating buhay ay si Hesus Kristo. Espiritual na bagay, ang Holy Spirit dapat ang masunod, hindi yung ating sarili o kalakasan. Amen? Huwag tayong didepende sa anumang mga bagay sa paligid, sa ating sarili o sinumang tao, kundi dumepende tayo sa kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, na pag-atake ni Satanas sa ating buhay, gaya ng ginawa ni Satanas kay Hesus Kristo, ay ang sa Genesis chapter 6, na kung saan ay doon sa verse 9 mababasa, na sinabi doon, nakikita mo ba ang lahat ng iyan? Pinakita ni Satanas kay Jesus ang mga kayamanan ng mundo. Kaya ang sabi ni Satanas, nakikita mo ba ang lahat ng yan? Sa akin yan. Magpatira pa ka at sambahin ako, bibigay ko ang lahat ng yan sa iyo. Ibig sabihin, si Satanas, dinukso niya si Jesus Christ at maging tayo lagi. Dinutukso ni Satanas sa anong paraan? Sa pamamagitan ng mga material na bagay. Gaya ng pera, na ginagawa nating sentro. Kaya naman may mga nagsasabi na, kapag wala ang pera, hindi ako mabubuhay. Dahil sa pera, mabibili ko ang lahat. Mabibili ko ang pag-ibig, mabibili ko ang mga gusto ko mabili na matanggap ko, makuha ko. Kapatid, yan ay ginagamit ni Satanas para mahulog ka sa kanyang patibong na bandang huli, impyerno ang kababagsakan mo. Amen? Sa panahon ng Genesis chapter 6, yun po ay lumitaw ang mga Nephilim, na sa Griego, ang tawag ay Nephal. Ang tawag sa Nephal ay bumagsak. Sa Revelation chapter 12 verse 1 to 9 ay mas maliwanag na tinutukoy doon na ang Nephilim, na ang ibig sabihin ay Nephal, na kung saan ay tawag ay bumagsak, walang iba kundi ay si Satanas. Bumagsak si Satanas dahil sa naghangad siya. Naghangad siya na maging parang Diyos. At tayo, huwag tayong maghangad sa mga makamundong bagay na ito. Kapalit ay hindi na natin mamahal ang Diyos. Amen? Kaya ang daming mga tao dito na mas mahal ang pera, mas mahal ang mga bagay na ito, kaysa mahal nila ang Diyos. Dahil sa mga material, dahil sa mga bagay, dahil sa pera, anong nangyayari? Yung puso nila hati. Amen? Hati. Kaya naman po ang sabi ng Diyos, kung ganyan ang pag-ibig natin sa Diyos, hati, ay hindi tayo kalulugdan ng Diyos. At sinabi po ng Biblia sa 1 John chapter 4 verse 16 na ang sabi doon na 1 John chapter 2 verse 18 na ang umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Amen? Huwag nating mahalin ang mga material o mga bagay sa mundong ito na ang kapalit ay kapahamakan dahil sa hati, yung pag-ibig, yung paglilingkod, yung paniniwala o pagtitiwala natin sa Diyos, dahil ito po ay patibong ni Satanas. Upang ang kaluluwa mo ay mapahamak o mapunta sa impyerno. Amen? Kaya mga kapatid, ang tanong, saan tayo madaling pinababagsak ni Satanas? Ano po yung mga patibong ni Satanas na yan ang paraan upang tayo bumagsak sa ating pananampalataya? Ito po ay yung ang ating mga mata ay nakatuon sa mga material na bagay. Kaya mga kapatid, upang hindi tayo bumagsak sa pagkakasala o sa patibong ni Satanas, huwag po tayong pag-interesan o tignan ang ating paligid. Kaya ang daming napipili ito temptation dahil laging ang kanilang mga mata ay nakatuon, nakapix ang kanilang mga mata, hindi sa spiritual na mga bagay, kundi sa mga visible na bagay. Kapag tinignan niyo po ako, matitisod kayo. Bakit? Kasi hindi ako Diyos. Marami akong kahinaan. Ang dami kong mga nagagawang pagkakamali. Kaya huwag po kayo sa akin tumingin. Huwag din kayo tumingin sa sinuman. O ano man yung mga problema na pinagdadaanan ninyo, huwag po kayo dyan mag-focus. Kundi mag-focus kayo sa mabuting balita, sa pagkikinig ng mabuting balita. At lalong-lalo na mag-focus po kayo sa plano ng Diyos sa buhay ninyo, sa mga problema na dumarating. Amen. Dahil sa nakapokus kayo sa mabuting balita, sa plano ng Diyos, mahanap ninyo po ang tunay na kasagutan. Amen. Mga kapatid, pinalitan ni Satanas ang layunin ng ating buhay. At ano po ang pinalit ni Satanas sa ating buhay? Ganito yun. Bakit po ano po ang layunin kung bakit po tayo ay nag-aaral?
Nag-aaral ka ba para gamitin ka ng Diyos para sa world evangelization? Hindi. Sabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, "Anak, mag-aral ka ng mabuti kasi pag di ka nag-aral ng mabuti, magiging pulubi ka." Hindi po dapat ganun. Kaya ano na lang nangyayari? Yung mga anak, imbes na unahin ang magsimba, hindi nagsisimba ng linggo. Ano? Ginagamit ang araw ng linggo para gumawa ng assignment. Ginagamit ang araw ng linggo para sa kanilang mga sarili. Kaya may mga pumupunta ng mga membro na pumupunta ng pasyalan, reunion, kasiyan, birthday, kasalan. Ang dami nilang pinupuntahan. Mga ibang lugar. Dahil sa pera. Dahil sa pera, no? Nakakalimutan mo na ang Diyos ang priority mo. Dahil si Satanas, yan yung patibong niya para kalimutan mo o yung pag-ibig mo sa Diyos ay mawala. Kaya po, ang pag-aaral, trabaho, negosyo, at pag-aasawa sa buhay natin ay para sa misyon. Amen! Para sa misyon. Amen! Hindi po ang misyon ay konsumisyon, kundi ang misyon, ito po ay nais ng ating puso na gamitin tayo ng Diyos daluyan ng pagpapala. Amen? Dahil ang tunay na pagpapala sa ating buhay, hindi po pag-aaral, trabaho, negosyo, pag-aasawa, o anumang mga material na bagay, kundi ang mabuting balita. Dahil sa covenant mo sa mabuting balita, yung pag-aaral mo gagamitin ng Diyos para may bahagi mo ang gospel. Dahil sa covenant mo sa gospel sa Panginoong Diyos, yung trabaho mo gagamitin ka para maging saksi, kaya ikaw ay mapropromote. Dahil sa gospel, yung negosyo mo aasinso para gamitin ang negosyo mo, may bahagi ang gospel sa mga taong customer. At dahil sa gospel, bibigyan ka ng asawa ng Panginoong Diyos na maging partner mo sa misyon, tutulungan, katuwang sa world evangelization. Amen? Kapatid, yung buhay mo hindi umiikot sa mga material na bagay, kundi yung buhay mo, mga kapatid, umiikot dahil sa biyaya ng Diyos na binibigay sa iyo upang yung buhay mo ay magamit para sa mission and evangelism. Sa iyong pamilya, sa iyong mga kaklasmate, sa iyong katrabaho, maging sa buong tao na namumuhay sa mundong ito. Amen? Kaya mga kapatid, ang resulta kung ang mga material na bagay na ito ang pinakamahalaga sa ating buhay, ano mangyayari? Mahulog tayo sa tinatawag na patibong ni Satanas. At ano po yung patibong ni Satanas? Ikaw ay magiging adik. Kaya bakit po may mga tao na adik sa sagal, adik sa alak, adik sa paglalaro ng ML, adik sa anumang mga kaadikan, sex o droga? Ang daming pinagkakaadikan ng mga tao sa panahon na ito. Bakit? Dahil nahulog sila sa material centeredness. Amen? Kaya mga kapatid, walang solusyon sa problema natin kung tayo po ay mahulog sa tinatawag na material centeredness. Amen? Kaya nga po, mas dapat nating iprioridad ang mabuting balita para po ang lahat ng mayroon tayo ay gamitin ng Diyos para po ito ay maging pagpapala. Amen? Kaya mga kapatid, wag na wag tayong tumingin sa ating paligid. Wag na wag tayong mahulog sa patibong ni Satanas. Paano paraan? Kung nakafocus tayo sa gospel, sa pakikinig, sa pagbahagi ng gospel, hindi po tayo mag-focus sa mga material na bagay kasi pag namatay tayo, wala tayong madadala. Kahit na itong physical na katawan, gaano ka mang kaganda, kagwapo, kayaman, katanyag, inahangaan ng tao dito sa mundong ito, pag namatay ka kapatid, wala kang madadala. At pag humarap ka sa Panginoong Hesus, ano po ang iyong isasagot sa Kanya kung tatanungin ka, "Anak, ano ang ginawa mo sa akin doon sa lupa nung nabubuhay ka?" Ano ang sasagot mo kapatid? Kaya kapatid, wag na wag kang magpahalaga o masyadong focus sa mga makamundo o material na bagay dito, kundi mag-focus ka sa iyong pananampalataya, sa iyong kasagutan na ang gospel upang ikaw ay maging isang saksi, gamitin ng Diyos, daluyan ng pagpapala. At pangatlo,
Ang pangatlo na patibong ni Satanas na ginagamit niya sa atin, na ito ay ginamit niya kay Jesus Christ, ay ang success centeredness. Tagumpay ang sentro. Kaya naman po mga kapatid, ang teknika o atake ni Satanas sa atin upang mahulog tayo sa kanyang patibong ay ilagay niya o insert, imprint niya sa ating isip, sa ating puso na kapag may pera ka, kapag ikaw nakatapos sa pag-aaral mo, kapag ikaw nakapangasawa ng maganda, higit sa lahat, kapag umasenso ka, masasabing ikaw ay success. Yun yung sinasabi na patibong ni Satanas. Kaya naman anong ginagawa ng lahat ng mga tao sa mundong ito? Saan sila nakapokus? Nakapokus sila sa kanilang mga makamundong gawa. Kaya sikap sila ng sikap, lalong-lalo na sa isang ama o sa isang ina, pupunta pa sa ibang bansa para maghanap ng pera na ang purpose ay yung makapagtayo sila ng bahay sa kanilang sa probinsya, mapag-aral niya at mapagtapos ang kanyang mga anak, mabigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak at pamilya. Pero anong nangyayari? Nangyayari ay yung iniwan niya na asawa, mayroong naganap ng girlfriend. Kaya naghiwalay. At ano ba nangyari? Dahil sa kanyang amo na hindi naman naniniwala sa Diyos, napakonvert sa isang Muslim na siya ng Pilipinas, Kristiyano. Pagdating niya doon sa ibang bansa, hindi na siya Kristiyano. Naging Muslim na. Bakit? Kasi ang pinagtunan ng isip niya ay maging success. Success sa ano? Makakita siya ng pera. Mabago niya yung pamumuhay nila na mahirap. Yun po ba ang pinagpupukusan at mahalaga sa ating buhay? Kapatid, kapag ganyan, hulog ka sa patibong ni Satanas. Na hindi mo alam, yan yung paraan para wasakin ang pamilya mo, ang relasyon mo sa asawa mo, at sirain ang pamumuhay mo sa Diyos. Kapatid, huwag tayong mahulog sa patibong. Dahil ang patibong ni Satanas ay ang kasikatan, karangyaan, o kapangyarihan. Yan ay ginagamit ni Satanas. Hindi mahalaga kung ikaw po ay hindi sikat na tao, hindi ka nakikilala. Hindi mahalaga na ikaw ay mahirap o wala kang kayamanan. Hindi mahalaga na ikaw ay walang katayuan o kapangyarihan. Ang mahalaga doon ay may gospel ka. Dahil ang batayan ng pagiging tagumpay sa mundong ito ay ang kasama palagi ang Diyos. Masana, nandun ka man sa kalagayan na mahirap, huwag kang malala. Bakit? Kasi ang Diyos kasama mo. Hindi pera makapagsasaya sa iyo, ang makakasagot sa iyo, kundi ang Diyos ang kasiyahan at siyang sasagot sa lahat ng problema mo. Pero ang batayan na patibong ni Satanas sa mundong ito, sa buhay ng tao ay pera. Yung talino, kayamanan, at maging yung itsura. Kaya naman ano ang pinagpupukusan, pinapahalaga ng mga tao? Magkaroon sila ng pera para sila ay magtagumpay. Kumita, maghangad para magtagumpay. Ano ba? Sila ay nag-aaral, kalimutan na ang salita ng Diyos, puro na lang ang nasa isip nila, knowledge. Kaya anong nangyayari? Sila ay nagiging mapagmataas, mapanghusga, at naging mayabang. Dahil sa ito po ang patibong ni Satanas. At nagpupukas ang mga tao sa kayamanan nila. Kaya naman, araw at gabi, takot, marami silang alala, depressed. Hindi na makatulog yung niya. Bakit? Kasi natatakot sila na baka pasukan sila na magnanakaw dahil sa sobra nilang yaman. Kaya naman nagiging silang kuripot o tinatawag na dito na madamot. Bakit? Kasi kapag nawalan sila ng kayamanan, maghihirap sila, paano sila mabubuhay? Dahil ang kanilang sentro ay katagumpayan. Kung saan ay kasikatan kapag may pera, karangyaan kapag ikaw ay mayaman, at kapangyarihan kapag ikaw ay naging isang mataas ng posisyon. Mga kapatid, ang lahat ng resulta na yan kapag mayroon sa tao na nahulog sa patibong ay ang pagiging mapagmataas sa kapwa mo at pagiging mapanghusga sa mga tao na sa tingin mo sila ay walang kwenta o halaga, at higit sa lahat pagiging mayabang dahil sa ikaw ay inaangat mo, tingin mo sa sarili mo ikaw na ay taong magaling. Mga kapatid, ang tagumpay na mayroon tayo sa mundong ito ay hindi pera,
hindi mga karangyaan, kasikatan o kapangyarihan, kundi ang tagumpay na mayroon tayo sa buhay natin sa mundong ito ay ang makasama natin ang Diyos, katulad ni Joseph. Si Joseph, anuman po yung pinagdaanan niyang mga pagsubok sa kanyang buhay, naging masaya siya, naging kontento siya, naging matagumpay siya dahil ang katagumpayan ni Joseph ay sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay, ay kasama niya palagi ang Diyos. Wala sa kanya yung problema, wala sa kanya yung pagiging isang mayaman, o magaling na, o matalino, o magwapo siya, ang itsura, kundi ang mahalaga sa kanya, lagi niyang nilalagay sa isip at puso niya na sa gitna man ako ng problema o kahirapan sa nangyayari sa aking buhay, hindi mahalaga sa akin kasi kasama ko ang Diyos. Kaya lagi siyang masaya. Kaya lagi siyang may kakontentuhan sa kanyang buhay. Amen? Mga kapatid, para sa pagtatapos ng ating mensahe, nais ko pong ibigay sa inyo ang isang kwento o halimbawa ng kwento na ito, yung kwento sa isda. Alam niyo po mga kapatid, ang isda ay nakatira sa tubig. At kapag ang isda nakatira sa tubig, siya po ay masaya. Bakit? Kasi doon ang kanyang buhay. Amen? Pero ang isda, doon po niya nakukuha yung mga pagkain niya. Isang araw, ang isda, naganap siya ng pagkain niya doon sa tubig. Ano lamang, mayroong isang tao na mamimingwit para makaulam siya ng isda. Dala niya po ay pamingwit. At sa pamingwit na yun, mayroon pong tamsi at mayroon din pain. At doon sa pain, mayroon po doong sima. Alam niyo yung sima? Napakatulis yun. Yun po ang paraan upang siya ay makahuli ng isda, makapamingwit ng isda. Nung ang isda ay naghahanap ng pagkain dahil ang problema niya ay pagkain, nakita niya ngayon yung bingwit o yung tinatawag na pain. At akala niya, masaya siya dahil nakita niya na, wow, ito na yung kasagutan ng aking problema na hindi na ako magugutom dahil may pagkain na ako. Tapos, nung ito po ay kinain niya, yung pagkain na iyon, hindi niya alam na doon pala siya mahulog sa pain o patibong ng taong gustong kumain ng isda. Amen? Ganyan na ganyan po ang patibong ni Satanas sa atin. Ang patibong ni Satanas sa atin ay mahulog sa sentro ang ating sarili, sentro ang mga material o pera sa ating buhay, sentro ang pagiging matagumpay sa mundong ito. Pero ang kapalit pala, yung kaluluwa natin ay hulog na hulog sa impyerno. Ibig sabihin, ang mga tao ngayon, pinupukusan ang kanilang mga puso at isip sa sarili sa mga pisikal, sa mga makabagay na mundo. Hindi nila pinupukusan na pinapahalaga ng mahalaga sa kanilang buhay ang mga espiritu na bagay. Kung di ay ang worship, salita ng Diyos o ang gospel, evangelism. Kaya naman, anong nangyayari? Nagkakaroon po sila ng discouragement, disappointment o tinatawag na absolute despair. Na sa kauwi ay pagpapakamatay. Kahit na Kristiyano, naiisip magpakamatay kung saan ito'y patabong ni Satanas. Dahil sa nakapokus ngayon ng mga tao, pati Kristiyano, doon sa physical na mga bagay. Ibig sabihin, sa mga bagay na nakikita, mga kapatid, ito na po yung tamang panahon na nais po ng Diyos na tayo po ay maging saksi, daluyan ng pagpapala, ng mabuting balita, paano paraan ang buksan ang ating mga spiritual eyes and ears upang malaman kung ano ang spiritual na problema na ang tanging kasagutan ay si Hesus Kristo upang yung buhay natin ay maging daluyan ng pagpapala para sa world evangelization. Tayo po pumikit at manalangin. Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at nagawang pagkakamali. Nalalaman niyo po kung ano po yung sentro ng aming mga buhay. Kung ano po yung pinaprioridad namin sa aming buhay at lalong-lalo na kung ano po yung mithiin o layunin ng aming mga buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, dahil malimit na sa aming mga buhay at sarili ay hindi ikaw ang sentro, kundi ang aming mga pangangailangan sa araw-araw.
na which is ito po ay mga patibong o pag-atake ni Satanas sa amin upang kayo mahulog na magkasala at mapahamak. Pero dahil sa iyong napakagandang mensahe, ang mabuting balita na amin napakinggan sa araw na ito, Lord, kami po ay inyo po ang kasihan ng Espiritu Santo na magkaroon kami, Panginoong Diyos, ng spiritual discernment upang malaman at makita namin yung kalooban mo o plan mo na siya ang aming masusunod. Gabayan mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang kami maging isang instrumento. Ito po ang aming daluyan ng pananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.